ang Ginoo manaakarinyo. Manausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pamain pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan. Ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga naimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan. Kun dili ibutang gayod sa tungtunganan aron magkadanag sa tanang nga anaa sa balay. Ngusay padanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. Magdaig sila sa inyong amahan nga tuas sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So please be seated. Magandang tanghali, bayan. So ang dami natin ngayon at yung sharing ko sa Ebanghelyo, pinupost ko na lang para mag-focus tayo sa catechism at sa experiences natin dito sa Ministry of Exorcism of Saint Michael. Kahapon po ay nag-exercise ako isang babae, 51 years old. Meron siya mga karamdaman na walang finding sa doktor. At yung mga demonyong nakapasok sa kanyang katawan ay mga aswang. Uy, aswang. Hindi naman siya ang aswang. Yung espiritu na pumasok sa kanya, demonyo. No? At itong mga aswang na ito ay nakasapi sa kanyang katawan. So ito pala yung historya sa babaeng ito. No, so nagsagawa tayo ng solemn exorcism sa kanya kahapon. Galing pa siya sa Luzon, no? Siya na kayo nagtatagalog ako kahit nahirapan sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? Maraming nandito sa atin mga Tagalog. So, ito yung historya niya. Pinatulog daw nila sa bahay yung albularyo na nagpakilala sa kanila sa tunay niya na kasarian. Huwag kayong matakot sa akin, ha? Ako po ay may lahing aswang. Ha? Hindi naman ako kakain. Hindi ko naman kayo kakainin. No? Araw-araw siyang ginagamot, itong babaeng ito, doon sa kanilang bahay. Pinaliliguan at pinainom ng langis at tsaa. Itong pasyente natin, ito po ay more than 40 ka mga albularyo nilapitan nila. Shh, makinig kayo. Huwag kayong magkumpiyansa sa nilapitan ninyo. Bakit naposes siya sa espiritu ng mga aswang? Lumapit siya sa albularyo na ang demonyo na sa likod niya ay aswang. Uy, naintindihan ninyo? Gikan para ba nito, Father, nagpatuthome. Holy water. So ito sinishare ko po, maraming masagasaan natin, maraming nagagalit sa atin. Pero we are a sign of contradiction. We are the salt of the world. Kung hindi natin titindigan yung katotohanan ng ating pananampalataya, maraming katulad niya, mabiktima sa espiritu ng aswang. Uy. Delikado po. Go to your priest. Receive the sacrament. Hindi po aswang ang mag-indwell sa inyo, kundi banal na espiritu. Amen? So itong nangyari sa kanya, mabait daw siya, yung albularyo na aswang.
Hindi daw siya kumakain ng taong buhay. Ang kakainin niya yung patay lamang. Doon sa minteryo. Uy, huwag kayong mag-alala, aswang ako. Pero hindi ko kayo kakainin. Yan ang istorya niya. Ito yung historical background ng pasyente ko na in-exercise natin kahapon. Huwag kayong matakot sa akin. Ang kakainin ko, yung bagong patay doon sa, sa minteryo. So yung mga patay nyo, padalhan nyo ng mga sacramentals. No? Natatakot yung mga aswang na yan. No? So, ito po. Marami silang pinupuntahan na lugar. Minsan, habang pumupunta pa lamang sila, kasama yung pinsan niya, dinadala siya sa isa namang albularyo. No? So pumupunta sila, habang nasa daan sila sa kabundukan, bigla na lang tumayo ang kanilang balahibo. Yung balahibo nila, tumayo. Pati na yung buhok nila, tumayo din. Ikaw lang ba yung sa'yo lang bang buhok tumayo? Pati yung pinsan ko tumayo. Ito po yung naranasan nila. Ito yung historical background nila, no? More than 40 ka mga albularyo nilapitan nila, hindi pa rin siya gumaling. Dumobli yung kanyang, na-worsen yung kanyang karamdaman. At dahil sa takot, nagdarasal sila ng Ama namin. At lalo pa kapag madilim ang lugar, kung dadaan sila sa madilim na lugar dahil bulubundukin, maraming mga kahoy, bigla lang tatayo yung kanilang balahibo, pati na yung buhok nila. At kung maliwanag, bababa naman. Bumababa yung mga buhok nila. Paglapit nila sa bahay, ng kilalang albularyo, may malaking ibon na lumipad at parang sasakmal sa kanila. Sabi ng kanyang pinsan, okay lang yon dahil yung pinsan niya ang nagdala niya doon. No? Ayan na, parang Philippine Airlines. No? Ang laki ng ibon. No? Lalo pang lumakas ang kanilang pagdarasal. Our Father, Hail Mary. Doon ginamot siya gamit ang dila. So yung albularyo, didilaan ka. Ito yung experience niya. At alam nyo, yung dila niya ay may lalabas na karayom. Di ba? Mga mysterious. Na may karayom na itinusok sa kanya. Sumisigaw ang albularyo. Yung karayom tutusok sa kanyang dila. Aray! Susigaw yung albularyo while nagamot sa kanya. Sumigaw ang albularyo na nakuha na raw ang kanyang sakit at lumipat sa kanyang dila. Okay ka na, sister. No. Kaya ako sumigaw ay lumipat sa dila ko. No. Kaya pala, during exorcism, lalabas yung dila niya. Ganon. Pinahiga raw siya sa bahay ng albularyo na walang bubong. Walang bubong. Bubong, no? Bungbong? Ning atop? Walay atop dahil, no? Makita na to ang mga star, no? Maraming nakasabit na sako, magulo ang loob ng bahay niya at tila parang gumagalaw ang bahay, no? Yan po yung storya niya nung ini-interview sa case officer natin. At ito po, no? 7 taon na siyang may iniindang karamdaman sa ulo, matinding pagkahilo. So ngayon malaki ng improvement sa kanya. Pananakit sa sikmura, tuhod, mga paa. Nagpunta sila sa doktor, ngunit wala pa ring malinaw na findings. Walang diagnosis ang sakit niya. Matinding pagkahilo. Iba-iba ang lumabas na findings. May iniinom siyang mga gamot, ngunit wala pa rin nangyayari. Ganon pa rin ang kanyang naramdaman. Dahil dito, lumapit sila sa humigit kumulang 40 ka mga albularyo. So, sa tuloy,
Ang nangyari sa kanya, napasukan siya sa mga espiritu sa mga aswang. Uy. At yung aswang, mga demonyo po yun. Sa dami ng kanilang pinuntahan, hindi na nila alam kung alin doon ang may kinalaman sa aswang. Pero nirecognize nila na may isa sa mga pumunta nila na pagkilalang aswang. May nagsagawa ng ritual sa sementeryo. Doon sila magsagawa ng ritual sa sementeryo. Nag-aalay sila ng baboy at kambing at ipinahid ang dugo sa mga bintana at pinto ng bahay. No? Naka-experience kayo nito? May mga albularyo ring pinainom siya ng langis at mga healing tea. May isa sa mga albularyong nagsabi, aswang ako, pero mabait naman ako. Ayun ang sinasabi ko kanina. No? Sobrang laki ang nagastos nila. May humingi ng 18,000 pesos. May 10,000 pesos bawat isa. Lalong lumala ang kanyang karamdaman. Natatakot na siya sa sinag ng araw. No? Aswang talaga, no? Sa tuwing kabilugan ng buwan, maaga silang pumasok sa bahay. Badang 5:30 pa lang ay kailangang nakasara na ang lahat ng mga bintana at pintuan. Ayaw na rin niyang lumabas ng bahay. Gusto na lamang niyang makulong sa kwarto hanggang sa makita niya ang YouTube channel natin. No? At nagpasya silang pumunta dito kasama yung kanyang asawa. Mga 7 buwan na siyang 7 months na nating pinaprocess siya. Pero kahapon pa, dahil nung una mga pangalan ng albularyo. Ngayon, 3 na lang na espiritu ang nakapasok sa kanya. At sino ba kayo? In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Aswang, 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 aswang. Patuloy ko nag-pray. Aswang, 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 aswang. Well, nag-prepare ako. Lagi lang siya aswang, aswang, aswang. Ilan kayo? 2? Ano man siya? Ano? Ilan kayo? 3? Sino kayo? Aswang, 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 aswang. Asti lang, tikian mo na ni hinungdan, no, sa paglapit ninyo sa mga traditional healers na hindi nyo alam sinong espiritu na sa likod. Uy. Di ba? So, ngayon pinaprocess natin siya hanggang sa ngayon. Alam nyo, kahapon, grabe yung pagsigaw niya, gumagalaw yung dila niya, lumabas yung dila niya. Dahil, di ba, yung isang albularyo, ginagamot siya sa pamagitan ng dila. No? So, grabe, nitulid ko diyang dila. Aswang, 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 aswang. Kahapon, no? Gumalaw yung ulo na, tuloy-tuloy ang pag-iling na halos mahulog siya sa upuan. No? Then I commanded him, tell me your name in the name of Jesus. How many are you? Sumigaw siya, aswang, 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 aswang. So hanggang natapos ako, malapit na ako matapos, hindi pa rin siya natapos. Aswang, 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 aswang. Ganon. Grabe, no? And then, I commanded him, in what way do you invaded her body? Through food and drink. Kaya pala may pinainom siya na tea, pinainom siya ng langis. Doon. So, pinipray natin yung about curses through food. May exorcism tayo, specific prayer doon. At nung conscious na siya, sumabay na sa prayer, at naging okay na siya. So, pumuti yung mata niya kahapon. No? So, mga kapatid na nandito, bakit kayo kinakatikais kanina para
yung katotohanan, dun tayo, dapat natin i-embrace ang katotohanan. Kaya nga, nagsagawa tayo ng catechism the whole morning po, from Thursday to Sunday po. Dalhin ninyo yung mga anak ninyo, apo ninyo, to receive the grace, and to hear the truth of our faith. Yan ang kinakailangan. Ang katotohanan, it enlighten your intellect and strengthen your will. Yung higher faculty mo. Enlighten your intellect and strengthen your will. But when you receive the sacrament of reconciliation, your will and your intellect will be sanctified. Wow. No? At when you receive the Holy Eucharist, your whole being is nourished, not by the food of the earth, by the food of heaven, from heaven. Amen? So, huwag kayong matakot, ha? Sinishare ko lang yung yung actual na, hindi kayo makakita, bawal po Walang tayong live. No? Hindi ko sasabihin, mamaya mga kapatid, mag-live tayo. Hello guys, ito yung nasaniban ng aswang. Hindi matraumatize yung nasaniban, di ba? Bawal po. Pwede natin i-share. Ano yung doorways? Ang doorways sa mga aswang sa paglapit sa mga kilalang albularyo. Sa pagpunta sa mga banggiitang albularyo. Alam nyo, yung mga albularyo nga, grabe yung mga power nila. High rank yung mga demonyo sa likod nila. Uy. Pater, hindi kami makaabot sa Bohol. Nandiyan naman yung parokya ninyo. Hindi ko naman dinala si Kristo. Christ is present everywhere. During the time you attend Mass, yung tinaas ng mga pari, si Kristo po yan. Go to Jesus. And then make a good confession. Lahat tayo, pati ako, kailangan ko yung confession. Kailangan natin ang sacrament of confession. When we consider the sacrament of reconciliation as essential to our spiritual growth, meaning we rely not on our strength, but we rely on God. Amen. At sinabihan ko yung mga pasyente natin, pwede kayo uuwi, balik lang kayo. And then continue the processing. So sa sunod, itong pasyente natin, sa sunod na buwan na, is solemn exercise. Every month lang ako mag-solemn exercise sa kanila. No? Lalo-lalo yung malayo. Hindi po madali yun. Bakit? Yung disposition nila ay kinakailangan, kaya may processing. Dahil maging effective yung exorcism, maging effective yung sacramentals when you are properly disposed. Hindi naman ito magic, di ba? Hindi naman ito, hindi naman magician si Father Darwin. Amen? So, kasama yung team ay magpa-process sa kanilang disposition. Alam nyo, marami pong na-liberate kung nahinog na yung disposition nila. Alam nyo, kung mahinog na, sasamahan namin yung mga hinaharas ng demonyo. At kung mahinog niya yung disposition ninyo, amazing. You will be liberated from the oppression of the evil spirit, from the obsession of the evil spirit, from the infestation of your place, you will be liberated. Or from the possession of the evil spirit. No? So, hindi lang siya ang na-encounter namin na aswang, marami pa. No? Dahil panay, lapit sa mga albularyo. When you go to albularyo, you curse yourself. Sa mga albularyo na kinig ngayon, lalong-lalo na sa mga albularyo na may kaibigan, imaginary friend. No? At yung imaginary friend nila, ang mag-dictate sa kanila, ano yung gamot? Ano yung klaseng dahon? Ano yung ugat ng kahoy ang gagamitin? Ugat ba na? Gamot? Gamot, no? Gamot na. Ugat na. Roots. Ano yung klaseng roots na gagamitin?
Dahil may nagdaktar sa kanila na espiritu. Mag-ingat po kayo. Maliban sa natural na way of healing, okay lang yon. Natural gift, okay lang yon. Pero kung may preternatural spirit sila, divination po yon. At sa mga may kapangyarihan na hindi galing sa Diyos, i-renounce nyo yan dahil kasama yung buong pamilya nyo mag-suffer. Patay na kayo, pero yung apo ninyo, yung anak ninyo, ay nagsasuffer hanggang sa ngayon. So, itong sinasabi natin, it will lead us to liberation and protection. Real protection is in the hand of God. Not in the hand of Father Darwin, but through the sacraments. Amen? So ngayon, tumatawag pa kami ng additional na pare dahil madami kayo, more than 300, almost 300 siguro kayo ngayon. So ngayon, pangalawang punto na isi-share ko, may